Um, Naimbag nga aldaw. Tama ba? Aldaw, adlaw. Aldaw. Magkamag-anak ang Bisaya at saka Ilocano eh. Adlaw, aldaw. Kaya minsan napaghahalo ko yun. Kasi may dugo ako Ilocano. Kaya hindi nyo maialis. Nag-Ilocano ako kahit konti. Pero ang puso ko, Bisaya. Anyway, bakit ako na naman? Maraming kaganapan. Pero isang nakikita kong pinakamabigat na dahilan, yun na nga, mahirap bitawan itong pinag-uusapan natin na paksa. Sapagkat may kinalaman nito sa buhay ng isang Kristiyano. Ito yung dahilan ba tayo nabubuhay? Ito yung dahilan kung bakit nandito tayo. Ito yung dahilan kung bakit may hininga pa tayo. Kung tayo ay Kristiyano, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Tama? Bakit ganun na lang yung ating pagbibigay din dito? Kasi balang araw, pag umarap tayo sa Panginoon, yun yung pag-uusapan. Paano ka namuhay? Hello? Maraming pupunta ng impyerno, walang pakialam sa kanilang pamumuhay. Basta namuhay silang maligaya, take note of the word maligaya, sila'y namuhay para sa sarili. Masama ba yung pastor? Yun yung dahilan kung bakit maraming hindi Kristiyano hindi papasok sa langit. Of course, kaya sila hindi pumasok ng langit kasi hindi sila Kristiyano. Pero natanong nyo ba bakit sila hindi naging Kristiyano? May pinili sila. And definitely, yung pinili nila, hindi sa Diyos. Tama? Kaya at itong pinag-uusapan natin, ilang linggo na. Hindi ko mabitaw-bitawan kasi pagdating sa paglilingkod, ito yung pinakabuhay natin. Ito yung dahilan, ba't ka nabubuhay? Bakit tayo humihinga? Kung ba't tayo gumagalaw? Kaya pagka nawala na yung hininga na yan at di ka na gumagalaw, most definitely, di ba? Kaya galaw-galaw para wag pumanaw. At napakalagang maintindihan natin na pagdating sa Panginoon, yung buhay natin ay may kabuluhan. Ba't ko sinabi yun? Kasi pwede nating ipamuhay ang buhay nito sa walang kabuluhan. Kahit na yung pinakamayaman sa mundo, kung wala si Kristo, ano mapapala ng tao, makamit man niya ang buong sanglibutan. Take note, kahit mapasayo pa ang buong kayamanan ng buong sanglibutan, ano mapapala kung mapapahamak man yung ating kaluluwa. Kaya talagang pinipilit ng kalaban na
na i-dilute itong topic na ito. Eh. Ako, nasa-sense ko to. Kasi every time mapuputol yung pag-aaral natin at hindi ko matatapos, makakaasa ka yung susunod na magiging topic na kaduktong lang naman, mas lalong lalawak. Saksi ko rito si Ina. Kasi akala niya, tapos na yung topic, tapos na yung outline. Pag binigyan ko siya ng panibagong sheet, alam na niya, karagdagan yun. Na, kumbaga, walang katapusan yung dagdag. In fact, mayroon akong gustong idagdag ngayong umaga, pero sabi ko, kung idadagdag ko lang at hindi ko siya tatalakayin ng separately, I will be doing injustice dun sa topic. Yung judgment seat of Christ, naalala niyo yung 3 motivations for service? Ano yung 3 motivations for service? 2 Corinthians chapter 5. Now, if you're taking down notes, tatlo yun. Yung una, reward. Yung judgment seat of Christ, di ba? Ano yung ikalawa? Fear. Kaya may mga batas na pagka binayolate mo, lagot ka. Di ba? Kaya, reward, yung judgment seat of Christ, haharap tayo balang araw sa Kanya. Fear, kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya yung walang fear of the Lord, ang tawag sa kanila, fools. Bakit? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya, are you wise or otherwise? Kasi hindi lahat ng tao, Kristiyano. At makakaasa ka pag ang isang tao hindi Kristiyano, wala siyang takot ng Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Amen? At bakit natin binibigyan pansin yun? Bakit natin binibigyan din yun? Kasi kailangan natin magpasya para kanino ba tayo mamubuhay. Kasi all these years, nagkamuwang tayo, lumaki tayo, tumanda tayo, meron man lang ba tayong tunay na paggalang at pagkatakot sa Diyos? How do we know that, Pastor? Paano siya nabubuhay? Ayan na naman si Pastor. Eh. Nag-i-introduce na naman. Reward, judgment seat of Christ. Fear, yung terror of the Lord. Tapos love. For the love of Christ constraineth us. Naalala niyo yun? Kaya yung topic na pinag-uusapan natin is about the anatomy of ministry, the anatomy of service. Napakalaga na sa paglilingkod natin, tama yung puso natin. At kung maaalala nyo, gusto ko ipaalala sa inyo, ito ay kaduktong pa rin ng pag-aaral natin dun sa we have obeyed from the heart. Yun yung ibig sabihin nun. Ang isang Kristiyano sumusunod sa Panginoon kasi siya ay umiibig sa Panginoon. Walang ibang dahilan. Kung meron mang ibang dahilan, sekundaring dahilan lang yun. Ang pinakapangunahing dahilan bakit tayo naglilingkod sa Panginoon ay dahil umiibig tayo sa Panginoon. We love Him because
Kaya meron tayong ginagawa para sa Panginoon sapagkat meron siyang naunang ginawa sa atin. Tama? At gusto ko sanang iduktong tungkol dun sa reward. Kaya lang kung isisingit ko lang siya, I will be doing injustice. Gusto ko ma-preach ko to ng separately na siya lang yung topic. Ano yun? Bakit isisingit mo, Pastor? Gusto ko siya isingit sa reward, yung judgment seat of Christ. Alam nyo, minsan nagagalit tayo sa preaching kasi si Pastor na nangangaral na may patama. Or minsan magagalit ka sa Pastor kasi pinagsabihan ka, napagsabihan ka, worse, napagalitan ka, pwede ba magalit si Pastor? Buti naman, ganun yung sagot nyo. Kasi, pero hindi nyo maiiwasan. May mga ayaw nila na napapagalitan. Tama ba? O, pues, yun yung topic. Bakit si Pastor ganun? Kala mo kung sino kumasta. Kasi yung reward o yung tinatawag na judgment seat of Christ, mas mabigat ang pananagutan ni Pastor kaysa sa inyo. Bakit? Kasi ipagbibigay sulit ko bawat isa sa inyo. May ginawang kalokohan si ano. Ano ginawa ni Pastor? Kung walang ginawa si Pastor, pananagutan niyo yun. Na, medyo mahaba-habang topic yun. Kaya hindi ko pwede isingit lang. Kasi gusto ko mabigyan justice. Bakit? At bakit si Pastor every time mag-preach siya, talagang nakakasakit. Merong parang nag-comment. Parang si Pastor nananadya. Alam niyo, ang salita ng Diyos talaga, dahil makapangyarihan ito, nananadya talaga siya. In fact, kaya ka nasasaktan kasi gulok siya na may dalawang talim. Makailag ka sa unang unday, pag binalik yung unday, hagip ka na. Tama? Sumusugat siya. Mabuti na masugatan ka kung merong kailangan tanggalin. Di ba? Kaya tayo minsan parang nahihiwa kasi may tinatanggal ng Lord. Kumbaga nung maliit pa ako, pag pinaliguan ako ng tatay ko, kaya ayokong tatay ko nagpapaligo sa akin. Pag gumamit siya ang tawag sa face towel, labakara. Pag gumamit siya ng labakara, hindi pa uso lupa nun eh. Labakara. Kukuskusin niya ng sabon yun. Pag bumula-bula na yun, at saka niya ihihilod sa akin, ako, namumula yung balat ko. Ano yung gusto ko akong saktan ng tatay ko? Hindi. Gusto niya, luminis ako. Tama? Ang masama, nanggigigil ako kasi habang hinihilod ako, ang hapdi, lalo pag nagbanlaw na, matatanggal na yung sabon, lilitaw yung pula. Minsan, biruan nila ng mami ko, ano naman ginawa mo sa anak mo? Ginawa mo na naman tusino. Punong-puno ng salitri. Amuyin mo, bangon yan. Hindi ako natutuwa. Bakit? Kasi balat ko pinag-uusapan. Hindi naman yung balat nila. Pero alam niyo, sa totoo lang, na-appreciate ko yun. Yung the mere fact na nagpapaligo sa akin, tatay ko. Hindi lahat ng tatay ginagawa yun. Hello? Kaya minsan, pag napagsabihan ka, imbis na sumama loob mo, medyo pakiisip na lang. Walang personalan, trabaho lang.
Kasi kung di ko gagawin yung trabaho ko, mananagot ako. Tama? Hayaan mo ang salita ng Diyos ang magtaboy dun sa mga taong pasaway. Kung ayaw sumunod, di bahala siya. At least sasabi natin. Tama? Kasi balang araw, pag mananagot na tayo at harap na tayo sa Panginoon, o ikaw, ba't ka nagkaganyan? At ako, ini-imagine ko, pag tinanong ng Panginoon yung may katawan, pagkatapos yung sumagot, titingin siya doon sa pastor. Asan pastor nito? Ikaw, ano naman ginawa mo? Nung nagkakaganon na siya, ano ang naging action mo? Ang daming talata na pananagutan ko kayo. Kaya kung mapagsasabihan kayo, huwag siya sumagot niyo. Parang tinalahi ko na, no? Pero marami tayong pag-uusapan yan. Kasi alam niyo yung matitinong mga kapatiran, ang tawag sa inyo, corona. Bakit corona? Yung nga, pag umarap sa Diyos, ikaw yung ipagmamalaki ng pastor. Miyembro ko yan. At bakit corona? Kasi pag ginantimpalaan yung tao sa mga nagawa niya, kasamang mame-mention yung pastor na nag-alaga sa kanya. Oh, kita niyo? Hello! Pero, ngayong umaga, pag-uusapan natin yung ikatlo, kasi bitin to eh. Naalala nyo, may 3 passage na sabi ko, pinangako ko na gusto kong himayin. Kasi nakadugtong yun doon sa meaningful service. The anatomy of ministry. Bakit ba yung mga naglilingkod ng ganun? At bakit ba sa kanilang paglilingkod, nagiging pagpapala sila sa iba? At bakit ba sa kanilang paglilingkod, pinagpapala sila mismo sa ginagawa nila? Amen? Kasi your labor is not oh. Ibig sabihin, the Lord is taking note how we are doing things. Kaya every Sunday na nandito tayo, the Lord is taking note. How is our heart? Amen ba? Kaya tuwing tatanungin kayo ni Pastor na, are you happy this morning? Kasi minsan pwedeng sagot mo. Tinatanong mo pa, kita mo na masama loob ko. Tama? Kaya ko naman tinatanong, para mapaalalahanan ka, hindi ka dapat manatiling ganyan. Diba? Hindi ka dapat manatili kasi pwede mong baguhin. Pwede ba? Pwede. Kaya hindi nagbabago tao kasi ayaw niya. Aminin niyo. Suplado pa yan. Buhay ko to, bakit ba? Anong pakialam? Kaya in the anatomy of ministry, the anatomy of service, may 3 bagay na pinag-uusapan natin. At napulot ko ito, nakuha ko itong mga talata na akala ko, alam ko na yung kahulugan ng mga talata, pero nung sinuri ko, napakahalagang aspeto sa buhay Kristiyano na dapat maalala natin. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Naalala nyo? Ready na kayo? Naabot ko na ba yung kalahati? Hindi pa, no? Sa paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga ng pagsuko. Kasi walang sino man ang pwedeng maglingkod na malibang magsuko siya sa buhay niya sa Panginoon. Gusto kong gamitin yung word na ibigay.
Or, pinakagusto kong term, ipagamit. Magpagamit. Tama? Nagamit kong halimbawa yung guantes. Tama? Nagamit kong halimbawa yung liabe. Ang mekaniko, hindi makakagawa malibang meron siyang gamit. Ganoon din ang karpintero, kusinero. Nakita na kayo nagluluto ng gamit kamay? Pag nagluto ka, nagamit mo yung word na luto, ang idea is naggagayat ka. Doon pa lang sa paggayat ng mga sangkap, hindi pwedeng kamay. Diba? Meron kang gagamiting gamit. Kaya napakalaga dun sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagsuko. Kasi doon nagsisimula ang lahat. And listen, Christian lang ang nagpapagamit. Kaya yung mga hindi Christian pero nanggagaya, kunwari nagpapagamit, pero may ibang dahilan, kaya sinusuri natin yung dahilan eh. Kasi hindi lahat ng nagsisimba, alam niyo na. Kasi yung iba, nakikigaya lang. Kaya napakalaga yung we have obeyed from the heart. Ito pa rin, sinusuri pa rin natin yun. Kaya napakalaga yung ating state of yieldedness. Suko. Ikalawa, yung ating state of willingness. Ang isang tunay na naglilingkod sa Panginoon na mula sa puso ay naglilingkod na may kaluwagan, kagaangan, o kaligayahan sa kanilang puso. Amen? Hindi ka pinipilit, hindi ka pinipuwersa. Tama? Kaya yung word na ginamit ko rito is kusa. Kusang loob. Maluwag sa kalooban. Magaang sa dibdib. Kasi anumang bagay na pinipilit mo sarili mo, hindi ka maligaya. Tama? Kasi ang tunay na paglilingkod, kahit nahihirapan ka, naliligayahan ka. Kaya inuulit-ulit mo. Kaya inahanap-hanap mo. Willingness. At ikatlo, doon natin pinalutang itong mga talata natin. At tatalakayin ko ngayon yung ikatlong talata, yung gratefulness. Naglilingkod ang isang tunay na Kristiyano kasi hindi matapos-tapos ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. In fact, naalala ko tuloy yung ginamit kong halimbawa tungkol sa gratefulness, yung pinagaling na ketongin. Take note, hindi lahat ng gumaling nagpapasalamat. Bakit? Kasi doon sa 10, isa lang ang bumalik. Ano meron doon sa ratio na yon? Ano meron doon? Ibig sabihin nun, marami tumanggap ng biyaya ng Diyos, yung nga, napagaling mula sa karamdaman, and yet hindi babalik para magpasalamat. Bakit? Isang pamamaraan ng pagpapasalamat ay ang paglilingkod. Kaya yung katangian nung bumalik, he returned, he remained,
he rendered service unto the Lord. Kaya kung bakit siya naglingkod, alam mo na. Ako, naniniwala ako, yung ketungin, bumalik siya, hindi dahil sa napagaling siya. Mababaw yun. Kung yun lang yung dahilan. Mababaw yun. Bumalik siya para sumamba. Yung ba ginawa niya? Ang linaw. Kasi hindi siya bumalik para magsabi, ay, nakalimutan ko mag-thank you. Thank you nga pala, sabay talikod. Hindi. Ano sabi ro? He fell down on his feet and he worshiped. Hello? So thanking God is more than just saying thank you. Thanking God is worshiping, serving, and staying alive for the Lord. When I say staying alive, inihain mong buhay. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nagamit natin yung Romans 12, 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ang ganda. If I were you, reviewin niyo yun. Kung paano natin pinaliwanag yung mercies. Kung meron dahilan kung bakit tayo dapat maglingkod sa Panginoon, it's because we are recipient of God's mercy. Kung hindi dahil doon, matagal na tayong wala sa mundo. Amen? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Great is His faithfulness. God's mercy is new every morning. Ang dami nating mga natalakay na. Kaya yung gratefulness is a very important ingredient kung bakit tayo naglilingkod. Gratefulness. By the way, natalakay ko last Sunday yung 2 Corinthians 5, 14 and 15. Naalala nyo? No, sariwa pa. Ano yung napag-usapan natin doon? Ano yung in-emphasize kong word doon? Kung doon sa yieldedness, nagamit ko yung Romans 12, 1 and 2. Doon sa willingness, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. Ano yung in-emphasize kong word? Love. Sa Galatians 2:20 kaya, ano yung i-emphasize kong word? Ha? O sige, wala. Galatians 2:20. Ito na yung text natin. Ha? Ano na? Love. Mercies. Dito, ang gusto ko i-emphasize is the word faith. Sige yun, out of gratitude pa rin to. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Bakit ganun na lang yung motto niya? Na bagamat ako'y nabubuhay, pero ako'y napako na nakasama ni Kristo. At yung buhay na ipinamumuhay ko, hindi ko na ipamumuhay para sa sarili ko, kundi para kanino na? Para sa Panginoon. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Why? Because He loved me
and gave himself for me. Gratitude. Kung meron mang dahilan mamumuhay tayo para sa Panginoon, it's because niligtas niya tayo. Ayan.